Okay, i-design na natin yung parlins, okay, sa stud. Okay, before okay, before ako mag-create ng model, so nag-create na ako ng folder dito. Dito natin i-save yung model natin, no? Dito sa project folder natin, then stud model. Okay, so click lang ako dito, new project, cancel ko lang to. Then 2D analysis lang tayo, plain. Then Parlins design, let's say. Then units natin is meter kilonewton. Then yung isa-save natin doon sa folder na ginawa natin. Click OK, click next. Then finish. Okay, so ito, close ko lang to. Yung first node natin is 0. Okay. So, ito lang tayo dito, no, sa model natin. So, ito yung Parlins natin, no? Then supports niya 1, 2, 3, 4, 5. So 5 supports. Okay, which is yung trusses. Then ayun, typical spacing is 2.5. So using node cursor, so mag geometry translational repeat tayo. Going x direction, so 2.5. So kailangan natin 4 steps, link steps natin, then click okay. Yun. So, yun na yung stick model natin. Then, lagyan natin ng boundary condition. Okay. Shift K. Okay. Para mag-turn on yung mga node natin. So, Shift and K. So, select natin using node cursor yung mga nodes. Then, punta tayo sa support page. Then, click create. Then, pin. So, pin lang yan. Then, click assign. So, lagyan natin ngayon ng property. Okay. So, iset siguro natin sa front view. So, select natin yan. Then, punta tayo dito sa section database. Okay. Meron tayo ditong channel. Channel ang gagamitin natin. Okay. Channel ang gamitin natin. So, mag-view table tayo. Ito siguro yung gamitin natin. No? Yung depth niya is 4 inch, which is 100 mm. Then 1.58 yung flange niya, so around 40 mm. And thickness ng web is 0.13. Okay, so 0.13 mga 3 mm siguro yan. So 0.13 times to 5.4, so around 3.3 mm. Okay, so anyway, yan ang gamitin natin. Okay, then click assign, then close. Ayun, so nag-assign na siya. So ito na yung Parlin model natin. Okay. Yan. Then, kung meron kang Parlin section, pwede mong i-input dito. Kung wala doon sa section database, pwede kang gumawa ng user table. Let's say, click ka lang dito, user table. Then, click new table. Okay, so, then click mo lang general. So, click OK. And let's say, add new property. Let's say, meron ka dito C100 by 40 by 3, let's say. Then, define mo lang yung polygon. Okay? So, pwede kang gawa dyan ng section mo. Okay? Okay, so, yun. So, i-ano mo lang, i-trace mo lang yung mga coordinates nung Parlin mo. Okay? So, i-close ko lang to. Then, close ko din ito. Okay? So, hindi tayo gagamit ng user table. Okay. Pero parang nag-generate yung, check muna natin itong editor natin kasi gumawa tayo ng user table eh. Okay. Ayun, so mag-error ito. Okay. Start. Okay. Kasi wala naman tayong nilagay na any property. Okay. So pinakita ko lang yan for like information. Okay. So, yan. So ngayon, load na natin ito. Okay. Load na natin ngayon ito. So, punta tayo sa load and definition. So, apat yung
Shift X, tanggalin ko yung property. Apat yung load cases natin. Dead load, live load, tsaka dalawa yung wind load natin. Isang direct pressure, tsaka yung isa yung suction. So, click add. So, ito, bale, DL yan for dead load. Okay. Then, itong LL for live load. Then, wind. So, wind load 1. Okay. Then, yung isa is yung wind load 2. Okay, para sa suction. Add and close. Okay, so ngayon, dead load, of course, self-weight. So, click na natin add, self-weight, click add. Ngayon, yung load na nag-a-act, dead load na nag-a-act doon sa purlins is of course yung corrugated sheet and kung meron ka mga insulation doon. So, punta tayo dito sa loadings natin. Ito, loadings. Ayun, yung corrugated roofing sheet so 0.1 ano. So 0.1. 0.1 tsaka i-multiply natin to sa spacing. Okay, so 0.1 times 0.8 so 0.08. Okay, so may member load tayo dito na negative 0.8. So going down ito, no? Add and close. So i-apply natin. Self-weight, assign to view yan. Then ito assign to view din of course. Okay, sa lahat. Yan. So shift B para makita mo yung value. Shift B as in victory. Okay? So yung live load natin is 60 kN. Okay? Para sa roof, 0.6 kN per square meter. Okay, so dito tayo sa live, pero 0.6 ano? 0.6 i-multiply natin yun sa spacing which is 0.8. So 0.48. 0.6 times 0.8, 0.48. So live load natin, so click add. Then member load, so negative 0.48. So click add, close. So assign to view din ito. Yan. 0.8. Parang 0.08 yata ito. Mali tayo, no? Okay, mali. So 0.1 times 0.8. So 0.08. That mas magaan lang ito eh. Kasi by scale, parang mas malaki ito. So 0.08 lang ito. Okay. Magaan lang yan eh. Yan. Okay. So ngayon, wind load na tayo. So punta tayo dun sa calculation natin ng wind load. Okay, so nandito. Okay, sa purlins. Okay, ito yung mga pressures galing sa table. Okay, dito. Itong mga to. Nasa box doon sa itaas. Then, purling spacing is 0.8. So, ito pressure ito. Minultiply ko agad siya ng spacing. So, ito na yung mga direct input load natin sa stat. So, ngayon. So, based on this diagram, okay, so i-design ko yung purlins dito sa gitna. Okay? Pero kung makikita mo, mas malaki yung loading dito kasi involved dito yung zone 2 and zone 3. Okay? Pero most of the time kasi mas yung spacing natin doon is yung gap between purlins doon is like less than doon sa gitna. So, ayun, kung mag-fail, let's say yung purlins mo dito sa 0.8 meter spacing or based on sa zone 2 and zone 3 forces, so pwede mo mas like mas close yung spacing ng purlins dito sa zone na to, sa dalawang higher zone na yan. Okay, so anyway, ang involved lang na pressure na gagamitin natin is yung pressure 1 and pressure 2. I-design natin yung purlins doon sa gitna. Okay, itong purlins na to, let's say, itong yan, or ito. Okay, so involved lang dito yung zone 1 and yung zone 2 pressures. Okay, so kaya dito, zone 1 and zone 2 pressures. Okay, so ngayon, so 0.872, so direct input na to sa STAAD. Okay, which is, punta tayo sa STAAD natin. Then, wind load, so click add. So member load din ito. Okay, which is negative 0.08.
Nakalimutan ko. 872. Okay? So, then click add, then close. So, then i-assign natin to. Assign, click yes. So, although nakita nyo na may different zone, no? 1, 2, 3. Pero based on table, pare-pareho yung values niya eh. Pero sa section, magkaiba. Okay? Kasi 1.48 at 2.43. Pero take note, itong 1.48 na to, nag-a-act lang ito sa 0.9 meters. Okay? Which is, yun, sa A. Yung A distance na yun, ano? Yung A distance. 1.48. Okay? So, two sides. So, pwede natin gawin sa stud yan. So, let's say, punta tayo dito sa suction force. So, click add. Double check natin. So, 1. No. So, 1.48, sorry. 1.48 is yung zone 1. Okay? So, yun yung mas maliit. Nasa gitna. And yung nandun sa high pressure zones yung 2, dapat yung 2.432. Okay? So, ito dapat ang input ko, 2.432. So, ngayon, member load. So, 2.432. So, GY yan, no? Click. Then, lalagyan ko dito ng 0.9. Okay? Add. Close. Okay? Which is, ayan. So, dapat ganyan. So, Shift V as in victory para lumabas yung value. So, dapat ganyan. Okay? Okay. So, yun kasi yung sabi doon sa code. Okay? Pero for simplicity, okay, para sana yung load natin dito. Okay, for simplicity, nung calculation, i-apply ko na lang yan sa buong 2.5, no? Okay, so mas conservative din yan. So, gawin ko lang ito 0. Yan, so i-apply ko din to sa other sides. Yan. Okay, so depende sa inyo. Kung gusto nyo 0.9 lang dito, I mean 2.43 along 0.9, then yung rest is 1.48. Okay, so ito mas conservative ito. So ngayon, loadan ko ito ng 1.48. Yan. So add member load 1.48. Okay, 1.48. So, click add and close. Then na-assign ko dyan. Click yes. Ayan. So mas malaki yung pressure dito sa ends. Ayan. So okay na yung ano natin, yung loadings natin dun sa Parlins. Okay, so ngayon mag-load combinations na tayo. Okay, load combinations. So, okay, kinulaps ko lang yun, no, para mas mas maayos tingnan. Okay, so load combinations and LRFD tayo. Take note, LRFD yung design method natin. Saan ba yung load combination natin? Combo, okay. Combo, so itong gagamitin natin. Okay. Okay, where strength design or load resistance factor design is used, okay, structures all ports on the rope shall resist of most critical effects from the combinations of factor loads. So, tingnan lang natin yung values, no? Pwede tayong mag-cancel out ng mga ibang load combinations dito. So, most probably, ang mag-govern ng load combination dyan is ito, okay, which is itong 203-4 and yung 203-6, yung 4 and 6. Okay, so walang seismic tayong involved, no? So wind load lang yung design natin doon sa truss, sa Parlins natin yung truss, okay? So gawin natin yung load combination. So manual na lang. Okay, pero pwede kang gumawa ng automatic, pwede naman. So, pero i-manual na lang natin. Yung F1 natin dito is 0.5, no? Okay, less than kasi siya ng 4.8 kilopascal. So, yung F1 value kasi 1.0 yun kung yung live load is more than 4.8. But 0.6 lang yung 0.6 kilonewton per square meter lang yung live load natin. So, 0.5 yan. Okay, so gawa tayo ng load combination dito. So, define combination. Okay, so 1.2 DL
plus 0.5 LL plus 1.0 wind load 1. So, dalawa yung wind natin, ano? So, kokopyahin ko na lang ito para madaling i-type mamaya. So, dead load, live load din, wind. So, dalhin mo dun sa right side. So, 1.2 to 0.5, then 1 yon. So, click add. Then, i-paste ko dito yung pinopya ko kanina. Gagawin ko lang tong 2. Okay? Then, i-select ko to. Dead load, live load, wind load 2. Then, dalhin mo doon. 1.2, 0.5, 1.0. Click add. So, meron pa tayong other load combination which is yung 0.9 dead load tsaka yung 1.0 wind. Okay? So, 0.9 dead load plus 1.0 wind load 1, double check. So, 1.0 lang. Okay? So, copy ko lang ito. Dead load and wind load. Okay, then 0.9 ito. Add. Then, i-paste ko dito yung kinopya ko kanina. Wind load 2. Dead load, wind load 2. So, then, 0.9. Okay, so click add. So, apat yung load combination natin. Okay? So, ngayon, mag-run analysis na tayo. Okay? Click lang natin to. Analysis print. Okay? So, linear analysis lang tayo. So, perform analysis. Okay? So, click add. Then, close. Then, kailangan natin yung load list, ano? Yung mga load combinations na gagamitin sa design. So, punta ka dito sa post print. Then, click mo lang itong define commands. Then, load list. So, yan. Then, dalhin mo lang doon. So, click add. Pero may nakalimutan tayong load list. Okay, which is yung dead load plus live load. Para sa pag-check ng allowable deflection. Okay, so balik tayo sa general and load and definition. Dagdag tayo ng isang load combo para sa service check, which is yung deflection. So, define combination 1.0 dead load plus 1.0 live load. Okay. Dali mo lang doon. Then, click add and close. Pero hindi natin gagamitin sa design yan. Okay. So, ayan. So, perform analysis, load list. Tingnan muna natin kung magsasucess yung analysis before tayo mag-design. Yun. So, success, zero warnings. So, check natin yung yung deflection, ano? Okay, check tools, then dimension beams, display, so 2.5 meters yan each. Ngayon, set natin to sa dead load, live load. So, ito yung, then, okay, using yung scroll, no, yung scroll ng mouse ko, tsaka yung control key sa keyboard ko. Okay, so, then naka-turn on yung deflection diagram. So, na-adjust ko yung scale, okay, nung diagram. Okay, so, critical dito. Okay, sa dalawang side na yan. So, double click natin. Then, punta tayo sa deflection. Set up natin ito ng ito. Then, Y. Local deflection. So, 0.5 mm lang yung deflection niya. So, 2500 divide natin sa 240. So, 10 mm. So, okay yan. Okay yung section natin. And yung geometry natin is ito. 0.1 by 4 inch by, ayan, 100 mm by 40 mm, then 3 mm yung thickness ng purlins. Okay? So, okay na tayo sa service. Ngayon, i-check natin yung sa stress. Okay? So, LRFD yung gagamitin natin sa design. So, punta tayo dito sa design. Okay? Then, steel. So, 36010, no? Yung NSCP 2015, naka-base yung steel design doon sa AISC 36010. Okay? Ang una natin gagawin, so define parameters. So, check muna natin yung method. So, naka-arrange kasi ito alphabetically, no? Itong mga parameters na to. So, method, LRFD tayo. Click add.
So, wala tayong special parameters dito. So, FYLD lang eh. Yung FY yield, tsaka yung method lang. Then, yung length niya, yun naman eh. So, then direct design mo na. So, punta lang tayo dito sa, again, sa define parameters. FYLD natin. So, kung 836 yung steel natin, so equivalent yan, 248. Yan, 248 megapascal. Okay, so close ko lang ito. Then assign to view ko lang ito. Assign, click yes. Tanggalin ko lang itong dimension. Okay, view, tools, dimension beams, remove. Okay, then commands, then check code, click add. Okay, and take off natin. Add and close. Check code, assign to view. And still take off, assign to view. Yan. Okay, so then i-run na natin yung analysis at save. Yan. Okay, so click done. Then unity ratio, so itapat nyo lang yung cursor doon sa sa yung mouse cursor doon sa element, lalabas na yung mga ano niyan, yung yung ratio niya, yung UC. UC value or yung unity ratio, okay, 2.43. Okay, so kung i-double click mo tong okay, papunta sa steel design, pass, nakalagay 36010, L means LRFD, okay. Then ratio is 0.243. So actually, sa ganitong ratio, pwede mo pang bawasan yung section mo. Pwede pang mas lighter dyan. Okay, kasi yung deflection maliit lang and also maliit lang yung ratio maliit. Okay, so napakalayo niya sa 1.0. Okay, so anyway, kayo nang bahala doon. So, ginawa na natin yung steps para ma-design yung power lines natin. Okay, so yun. So, ang susunod natin ngayon na i-design is yung truss. So, sa next video natin yon gagawin. Okay.